ay nais, ay alam na alam po ito ng Diyos. Amen? Wala nga pong naliligid po sa Kanya. Basta po niya yung ating laman ng ating mga puso at maging ating mga isipan. Itong revelation po ito na ihahayag po ngayon ay tunay nga na magpapatibay sa atin ng tunay na magandang buhay para po sa atin. At tunay nga na dito po natin malalaman na ang mga blessing na binibigay niya po sa atin ay tunay na dapat po ay maging marunong po tayo. Ang kaalaman po ito, marunong po ito na isa sa lesson po ng Diyos sa ating mga buhay ay tunay nga na magpapatibay sa ating pagsunod sa kalooban po ng Diyos. At sabi nga po dito sa Lucas chapter 12 verse 15 hanggang 21, ang title niya po, ang pamagat niya po ay Maling Pag-iipon ng Kayamanan. Sabi po dito, pagkatapos isinalaysay ni Jesus ng isang kalinghaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Yes. Kaya nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipag-iiba ko ang aking mga kamali at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. At sabi po dito sa verse 19, pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpapahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. At sabi po dito sa verse 20, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi rin ito ay babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Sabi po dito sa verse 21, ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Yan po yung aral ngayon na ating tatalakayin at sasaliksikin. Tunay nga na hindi po masamang mag-ipon ng blessing, amen? Yes. Hindi po masamang mag-ipon ng mga pera doon po sa ating mga pinaghirapan. Hindi po siya masama. Pero ang pinapaabot po dito ay kailangan meron po tayong pang-unawa. At lahat po ng blessing na binibigay po ng Diyos sa atin ay kailangan pong isilasangguni po natin. Tingnan niyo po ano po yung nangyari po dito sa tao pong ito. Na yung kanyang blessing hindi niya po isinangguni sa Diyos. Ay siya po ay nagkaroon ng pagmamalaki at pagpapataas sa sarili. Kaya dahil sa kanyang ginawa, yung kanyang pinaghirapan, yung kanyang inipon, yung kanyang inimpo, ay hindi niya po napakinabangan. Bakit? Dahil yung kanyang pong blessing na natanggap at pinagpaguran ay hindi nga po isinangguni sa Diyos na buhay. Kung basta nangyari ay umasa siya sa kanyang sariling kakayahan, umasa siya sa sariling talino, umasa siya sa kanyang kinalalagyan. Dahil nga naging masagana ang buhay po ng tao pong ito. Pero nalimutan niya na may Diyos. Nalimutan niya kung sino ang nagbigay sa kanya ng mga biyaya at pagpapala sa kanyang buhay. At ang araw na yun, ay napagdesisyon niya na lalo pang palakihin ng kanyang imbakan ng kanyang mga inani. At nasabi niya sa sarili niya na dahil sa dami ng iyong inipon at marami ka nang naipon, ang gagawin mo na lamang ay magpahinga, kumain at mag-inom. Pero ano po yung sabi po dito sa verse 20, dito po sa Lucas chapter 12 verse 20, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabaring ito ay babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inalaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasabihin na sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit ito ka naman sa Panginoon ng Diyos. Ibig sabihin, pinapatunayan po ng chapter and verse na ito na lahat po ng mga mayayaman sa paningin lamang po ng Diyos ay tunay nga na, ano po sabi? Dukha
Amen? Kaya nga po, pinapaunawa po ng Diyos ngayon sa atin na kailangan po sa bawat blessing na natanggap po natin ay isalig po natin sa Diyos. Ano po isalig? Isang guni sa Diyos. At yung buhay po natin ay di po natin hawak. Amen? Kaya yun po yung nangyari po dito po sa tao pong ito. Na nalimutan niya na pinanggagalingan ng kanyang blessing ay mula sa Diyos. At yung kanyang hininga rin ay pinanggagalingan rin po ito ay ang Diyos na lumikha. Nalimutan niya po sa kanyang sarili na meron pong manlilikha. At dahil sa kanyang pagmamalabis na pagmamalaki, dahil sa dami po ng kanyang inipon, ano po yung nangyari? Kinuha po ng Diyos yung kanyang buhay agad-agad. Hello! Sabi ko, kinuha agad-agad ng Diyos yung kanyang buhay. Sa pagkasalita po niya ng ganoon na salita, tinapos po ng Diyos ang kanyang buhay. Amen. At hindi niya nga po napakinabangan yung kanyang lahat na naipon at napagpagulat. Ano po ibig sabihin po dito? Kailangan po tayong lahat po ng mga Kristiyano na nakakilala po sa Diyos na buhay. Kailangan maging matalino sa lahat ng blessing na ating natatanggap sa ating mga buhay. Amen? Amen. Amen. Kaya nga po, pag Kristiyano ka na, dapat sa bawat araw, lalo na kung may dumadating na malaking blessing, ay kailangan marunong kang. Hindi lamang po magpasalamat sa Diyos, kundi marunong kang sumangguni sa Diyos. Sapagat yung blessing na binigay sa iyo na yun, ay galing po yun sa Diyos. Oo, pinaghirapan mo. Oo, pinagpaguran mo. Pero, sino ang may bigay ng buhay sa iyo? Kanino nagmula ang hininga mo? Kanino nagmula ang lakas mo? Di ba po sa Diyos? Kaya, hindi ka makakapagtrabaho, hindi ka makakapag-work kung hindi ka binigyan ng lakas at buhay at hininga ng Diyos. Ito po yung aral po dito na nakalimutan po ng tao po ito. Yung kanyang biyayang tinatamasa sa buhay ay nagmula po yun sa Diyos na buhay. Na nakalimutan niya na isang guni sa Diyos kung ano yung gagawin sa overflowing blessing na natinanggap at natanggap niya sa buhay po. Ang desisyon niya po ano? Nung sumagana yung kanyang ani, pinag-iba niya po yung kanyang unang kamalig at nagpagawa po ng mas malaking kamalig para yung kanyang mga inani ay magkasya doon po sa bagong kamalig na kanyang pinagawa. At kung nakita niyang punong-puno na yung kamalig na bagong gawa, ay nasabi niya nga po sa sarili niya na hindi ka na magtatrabaho. Ang gagawin mo na lamang, uminom, magpahinga at magpakasaya. At pagkatapos ng salita po na yun, ang kanyang pong buhay ay kinuha po ng Diyos. Hello! Ano pong ibig sabihin po nun? Wala po tayong may pagmamalaki sa harapan po ng Diyos. Yun po yung ibig pong sabihin po ng Revelation pong ito. Kaya pag tayo pong mga anak ng Diyos at mga hiniram ng Diyos na may tinatanggap na malaking blessing, dapat isang guri po natin ito sa Diyos. Magtanong tayo sa Diyos na lumikha ng langit at lupa at tanungin natin, Lord, ano po ba ang dapat gawin sa binigay mong blessing sa akin? Pag ganun pong naging humble po tayo, at hindi po tayo nagpakamataas, katulad ng hanggang na tao po ito, tayo po ay ano? Gagabayan ng Diyos. At lalong bibigyan po tayo ng blessing po ng Diyos. Kaya nga po, sabi po dito sa Kawikaan chapter 3, verse 34, ang mga palaloy kanyang kinasusuklaman, ngunit kinalulugan o kinalulugan niya ang may mababang kalooban. Amen? Kaya, pag meron po tayong puso na mababang kalooban, tayo po ay kinaluluguran daw po ng ating Panginoon Diyos. Amen. Kaya wag po tayong tumulad dito po sa tao hangal na ito na nagpalalo sa harapan po ng Diyos. At ano po yung nangyari? Nasuklan po sa kanya ang Panginoong Diyos. Dahil sa kanyang pagmamalabis at pagmamalaki, ano po yung nangyari? Hindi niya napakinabangan ang lahat ng kanyang pinagpaguran. Ganyan po yung mangyayari sa mga taong hindi po sumasangguni sa ating Diyos na buhay. Sabi ko, ganyan po yung mangyayari sa mga taong hindi sumasangguni sa Diyos na buhay. Sabi niyo, meron po kayo mga kilala na yumaman po sa kanilang pagsisikap, sa kanilang mga trabaho, at talagang umunlad ang kanilang mga buhay. Yumaman, nagkaroon ng bahay, kotse, lahat na sa buhay po nila.
Pero, nung po sila'y naging palalo at nagbayabang sa harapan ng Diyos at sa harapan po ng tao, ano po yung nangyari sa kanila? Kinuha rin po ng Diyos ang kanilang mga buhay. Kaya nagtaka po kayo doon sa mga ganung tao na minsan nasasabi niyo po, nakausap ko yung tao na yun na kanina lamang. Pero, bakit ganun? Nawala na yung kanyang buhay, kinuha na siya ng Lord. Bakit? Kasi nga ang tao po, pag lumabis na po sa kapalaluan, ay tunay nga po na hinahatulan na po ng Diyos. Kaya ano po yung pinapabot po ng Diyos po rito? Kailangan, kahit mayroon tayong katanggap na malaking blessing, be humble po tayo sa harapan po ng Diyos upang sa ganun manatili po tayong buhay sa ating kinatatayuan ang buhay. Amen? Ay sabi po dito sa Awikaan chapter 4 verse 23, ang puso mo ingatan, mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mo ng tinatandaan. Kaya, pag tayo po'y bless, kailangan na po yung puso po natin ay ating atong ingatan, mabuti, at alagaan. Ano po yung sabihin doon? Huwag po tayong matulad po sa hanggan ng tao na nagpalabis nga po sa kanyang kapalaluan at pinagmalaki niya yung kanyang naipon, yung kanyang naimpo. Pero sabi ng Panginoon, hindi mo mapapakinabangan ay yung inimpo at sa gabi rin ito, kukunin ko ang iyong buhay. Kaya nagpapaalala po ang Panginoong Diyos na hindi po masamang mag-ipon ng kayamanan. Hindi po masamang mag-ipon ng pera. Pero kailangan yung ating pag-iipon ng pera at kayamanan ay lagi pong nakasangguni sa ating Diyos na buhay. Hello! Para yung ating buhay ay hindi po kunin ng Diyos. At yung ating kinalalagyan magandang buhay ay manatili po dito po sa ibabaw ng mundo ito. Kaya sabi po dito sa Awikaan chapter 3 verse 5 and 8, kaya Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Yun po yung maganda na sinabi po ni Haring Solomon dito po sa Awikaan chapter 3 verse 5 na kaya Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Huwag na po tayong gumaya doon sa tao pong hangal na ito na naglabis ng karunungan sa kanyang buhay. Kaya dahil sa kanyang ginawa ay ginawa nga po ng Diyos ng kanyang buhay. Kaya kay Yahweh raw po tayo magtiwala at buong puso raw po tayo na magtiwala po sa Kanya at huwag na po tayong manangan sa sarili po nating karunungan. At sabi po dito sa Kawikaan chapter 3 verse 6, sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman, igaalam mo't sundin si Yahweh at tumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag, mawawala ang pigati, gagaling ang iyong sugat. Yan po yung sabi po ng Kawikaan. Na kailangan tayo pong lahat ay laging alalahanin ang Diyos na lumikha sa bawat araw ng buhay po natin. Pag ganun daw po yung ginawa po natin, sabi po ni Haring Solomon, ay tunay nga tatahak raw po tayo sa magandang landasin. Ibig sabihin na magandang landasin, yung buhay raw po natin, pag nakasaling po sa Panginoon Diyos, ay tunay nga na iniingatan niya po. Ginagabayan niya po tayo. Kaya, pag ikaw, at ang buhay mo ay nakasaling sa Diyos, tunay nga na ikaw po ay lalakas. At kung meron kang sakit, ikaw po ay gagaling ng lubusan. Yan po yung covering sa mga taong nagpapakumbaba sa Diyos na po. Kaya may kaibahan po yung kapalaluan at may kaibahan po yung pagpapakumbaba. Kaya pag tayo po ay nasa Diyos na, kailangan lagi po tayong nagpapakumbaba. Amen? Kaya nga po yung biyaya po sa ating mga buhay ay tunay nga na mananatili po yan kung ang ating pong mga buhay nakasalig po sa Diyos. At sabi po dito sa Kawikaan chapter 3 verse 9 and 10, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamali mo ay lagi nang aapaw, sisila ng inumin ay hindi nga matutuloy. Yun nga po, isalig daw po natin yung ating mga blessing. Isang buti daw natin yung ating mga blessing kanino? Sa ating Panginoong Kristo.
Para yung kamalig daw po natin ay lagi pong aapaw at isisidlan raw po ng ating inumin ay hindi na raw nga po matutuyuan. Ibig sabihin, overflowing blessing, open heaven yung pamumuhay mo na talaga namang yung biyaya pagpapala ay bumubuo sa buhay po natin. Kung gusto raw po natin na manatili yung ating mga biyaya sa ating mga buhay. Hello! Ito po yung sikreto na ipinapaabot po ng Diyos ngayon sa ating mga buhay na kailangan tayo pong mga tunay na mga Kristiyano na nakilala po sa Panginoong Diyos ay isaligin mong buhay po sa Kanya sa bawat araw ng buhay po natin. Amen? Kaya nga po, lagi po tayong manalangin sa bawat araw ng buhay po natin. Pag-gising pa lamang po natin, pagmulat pa lamang po ng mata po natin ay kailangan ang Diyos kagad at ang presensya po niya kagad ang ating minimiki. Pag ganun po yung gagawin po natin sa bawat araw ng buhay po natin, tunay nga po yung blessing na inilaan po ng Diyos sa atin ay hindi po maaagaw po yan ni Satanas. Sabi ko, hindi po maaagaw ni Satanas. At hindi po tayo matutulad doon sa taong hangal na hindi niya po napakinabangan yung biyayang kanyang pinagpaguran. Dahil ang bawat tao na nagtitiwala po sa Diyos ay meron nga po covering. Yung pangako ng Diyos sa kanyang buhay magaganap. At talagang mai-enjoy mo yung pamumuhay sa mundo nito dahil ang Diyos ang kasama mo sa bawat araw ng buhay mo. Hello! Pag ganun yung pamumuhay po natin at yung puso po natin ay laging naka-sentro sa ating Panginoong Diyos. Talaga naman po na yung mga biyaya sa buhay po natin ay hindi po matatapos hanggang naririto po tayo sa bago ng buhay. Sabi ko, hindi po matatapos yung mga biyaya sa buhay po natin pag yung puso po, isip natin at buhay po natin ay lagi nakasalit sa Diyos. Tingnan nyo? Minsan, bakit ginagawa ng Diyos na mauubusan ang bulsa po natin ng laman ng blessing? Bakit? Dahil sinusubok po tayo ng Diyos. Pag ganun po yung nangyari sa atin, sinusubok po tayo ng Diyos kung ano po yung gagawin po natin. Hello! Diba? Nung wala pa po tayo sa Lord, nung wala pa tayo sa Lord, pag nauubusan na po yung bulsa po natin ng blessing at yung pitaka, yung bag po natin ano po yung nangyayari po sa ating mga buhay? Diba? Balisa na po tayo. At hindi lang po yun. Minsan, gumagawa na po tayo ng paraan para magkaroon po tayo ng blessing. Yun po yung dating gawain po natin. Na talagang umaasa tayo sa sarili po nating lakas, umaasa po tayo sa sarili po nating karunungan. Ibig sabihin, nagtitiwala tayo sa ating sarili. Pero nung tayo po nakakilala po na sa Diyos, pag wala na po tayong blessing, kanino po tayo sumasangguni? Kanino po tayo humihingi? Di ba po, sa Diyos na po? Yun po yung kaibahan. Pag ang tao po nakakilala po na sa Diyos, talagang isinasalig na po yung kanyang buhay, yung puso, yung pagtitiwala sa Diyos. Yun po yung nararapat. Pag tayo po yung may ganitong mga pagsubok na dumadating sa buhay, doon po tayo sinusubukan ng Diyos kung talagang tayo po ay nagtitiwala po sa Kanya. Kaya pag nagtitiwala po tayo sa Kanya, talagang umaasa po tayo sa Kanya. Kaya yung mga prayers po natin ay agad pong sinasagot po ng Diyos. Binibigay niya na agad yung para po sa akin. Sabi ko, binibigay niya po kagad yung para sa akin. Kasi ayaw niya nga po na yung kanyang anak ay nagugutom, naghihirap, namumblema. Kaya pag tunay kang anak ng Diyos, yung bawat hinaing mo, yung bawat prayers mo ay binibigay at sinasagot ng Diyos. Kaya nga po, para na lang daw po natin ang ating Panginoong Diyos na si Yahweh sa pamamagitan ng ating mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong ring handugan. Ibig sabihin, handugan mo siya. Huwag mo siyang kalilimutan, katulad mo nangyari po sa hangal. Nakalimutan niya na magandog sa Diyos. Nakalimutan niya na isalig yung kanyang mga blessings sa Diyos. Kaya dahil naging makasarili siya, naging madamot siya, tinapos ng Diyos ang buhay niya. Hindi niya nga po napakinabangan yung kanyang mga inipok at inipon. Patangin niyo, gaano karaming blessing po yun? Expect na lang po natin itong
church pong ito, napuno niya po yun ng kanyang inanim, sabihin na lang natin na gulay, o trigo, o palay, napuno. Gano'ng karaming blessing po. Kaya nga sinabi niya nga sa sarili niya na, pag-iinom ka na lang, kakain ka na lang, magpapahinga ka na lang, yung sabi niya sa sarili niya. Dahil bakit niya po nasabi yun? Kasi nga, overflowing blessing, yung tinanggap niya at binigay sa kanya ng Diyos. Pero nakalimutan niya, nahandugan yung Diyos na nagbigay sa kanya ng biyaya at pagpapala. Dahil nakalimutan niya, nahandugan ang Diyos na nagbigay ng biyaya sa kanya. Ano po yung nagawa? At ano po yung ginawa ng Diyos? Hindi niya po napakinabangan. Kaya pag tayo po ay binires po ng Diyos, unahin po natin isalin po ito sa Diyos. Amen? Sino po yung meron ganun attitude na po? Na kapag talagang binibless na po siya ng Diyos ay agad pong sa Diyos siya sumasangguni kung ano yung gagawin sa blessing. Pag ganun po yung ginawa po natin, tunay nga po tayo mga anak ng Diyos. Sabi ko, tunay nga po tayo mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Tumutulad po tayo kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Kaya si Abraham, si Isaac at Jacob, nung sila binilis ng Diyos, naghandog po sila sa Diyos. Sabi ko, naghandog po sila sa Diyos. Kaya nung binilis sila ng Diyos at naghandog sila sa Diyos, lalo po silang pinayaman ng Diyos. Sabi ko, lalo silang pinayaman ng Diyos. Yung po yung sikreto, yung po yung revelation na kailangan po natin makuha ngayon sa umaga po dito. Kaya nga po sabi po dito sa gayon, kamalig mo ay lagi ang aapaw, sisid lang ng inumin, ay hindi nga matutuyan. Yan po yung sabi sa Kawikaan chapter 3 verse 2. Kung gusto na po natin na yung blessing po natin ay mag-umapaw na umapaw sa buhay po natin. At sabi rin po dito, sa Kawikaan chapter 3 verse 32, pagkat si Yahweh ay nasusuklap sa mga isipang baluktot, ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Kaya nga pag tayo po may takot po sa Panginoong Diyos, ay tunay nga na tayo po ay kinaluluguran ng ating Panginoong Diyos. Kaya lagi po nating isalin yung ating buhay sa Diyos. At sabi rin po dito sa Kawikaan, chapter 10, verse 27, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay di na magtatagal. Ganun po yung nangyari po doon sa tao po na laging po ng maraming ani. At dahil nga po siya ay hindi sumugbuni ng kanyang araw pong buhay, ay hindi po nagtagal. Pero pag tayo raw po ay gumalang at sumunod sa ating Panginoong Diyos, ay ahaba raw po yung ating mga buhay. Hello, yan po yung sikreto. Sino po yung gustong umabot ng 120 years? Amen. Dalawa lang po, dapat lang po tayo. Ayaw niyo pong umabot ng 120 years. Bakit po? Ayaw niyo po ba na abutin yung ganong years? Eh ako po, sabi ko, hanggang hindi dumadating ang Lord, gusto ko, buhay ako Amen? Kasi, para makita mo yung mga pangyayari sa mundong ito. At yung po yung magpapatibay ng iyong pag-ibig, paniniwala, pananampalataya, pagsunod sa kalooban po ng Diyos. Amen? Kasi pag habang tayo po ay nagkakaedad, lalo po tayong nagmamaturog ng isipan. At pag tayo po ay nagmaturog ng isipan, lalo po natin nauunawaan yung ating kinalalagyan. At pag naunawaan po natin yung ating kinalalagyan, nalalaman po talaga natin na mayroon pong totoong Diyos na lumikha po sa atin at sa mundong ito. Amen? Kaya, yun po yung sabi, pag ginalaw raw po natin at sumunod sa mga pinag-uutos ng ating Panginoong Diyos, ay pahabain daw po ang ating mga buhay. Hello! Pinapaabot na po ng Diyos yung sikreto para umaba po yung ating buhay. Diba? O yun lamang po ba lang natin gagawin para umaba po ang ating buhay. Yan po yung sabi ni Haring Solomon dito po sa Kawikaan. Yung paggalang, yung pagsunod sa Panginoong Diyos, yan raw po yung magpapahaba ng buhay po natin. Yan po yung sabi dito sa Kawikaan chapter 10 verse 27. Inote nyo po yan. Isulat nyo po yung verse po na yan. Para pag kayo po yung nababalisa at talagang nawawala na po ng pag-asa sa buhay, basahin niyo po itong chapter ng verse pong ito para malaman niyo po na yung ating pagsunod pala sa ating Panginoong Diyos ay meron pong benefits na pahabain ang ating buhay. Hello! Kaya yan po yung sikreto. Kaya ngayon,
buhay po natin. Amen. Bakit po hahaba yung ating mga buhay? Dahil nalaman na po natin yung sikreto. Ano po yung sikreto? Yung paggalang at pagsunod po sa ating Panginoong Diyos. Kaya ngayon po, ay magiging masunurin na po ba tayo? Amen. Ngayon po, gagalang na po ba tayo sa ating Panginoong Diyos? Amen! Dahil pag ginawa po natin po yun, ay talaga po mahaba po yung ating mga buhay. Amen? Kaya nga po meron po ako na-encounter, sabi niya, Pastor, matanda na po ako. Gusto ko po kung tumagal po yung buhay ko. Isa lang po yung sinabi ko sa kanya. Pag nalaman niyo ang salita po ng Diyos, hahabaan niyo yung buhay. Kaya sabi ko, sumunod kayo sa utos ng Diyos at galangin niyo ang Panginoong Diyos para humaba ang inyong buhay. Yun lang po yung sikreto. Yun lamang po yung gagawin. At higit sa lahat, wala pong bayad yun. Sabi ko, wala pong bayad po yun. Libre po yun na binigay po sa atin ng Diyos. Ang gagawin lamang po natin, sundin po yung chapter and verse na yun. Yung Kawikaan chapter 10 verse 27. Hello! Kaya mapalad po tayo. Kaya mapalad po talaga yung laging natin dumadalo sa gawain po ng Diyos. Dahil yung mga ganitong mga revelation na pinapahayag ay talaga naman pong nagpapasika ng ating buhay, espiritu at kaluluwa. Amen? Amen. Kasi kung may problema ka, kung naroon ka sa bahay, lalo dadagdag yung problema eh. Pero kung may problema ka at tumuho sa church at makarinig ka ng gantong mga revelation, lalakas ka eh. Sabi ko, lalakas ka. Tatatag ka. At hindi lang po yun. Mawawala yung stress mo. Kasi nga, bakit mawawala yung stress mo? Nalaman mo ngayon na hahaba pala ang buhay mo sa pagsunod at paggalang sa ating Panginoong Diyos. Hello! Yun lamang po pala ang gagawin ng isang tao para humaba. Ngayon, naniniwala ko na aabot na po tayo ng 120 years. Sabi ko, naniniwala na po ako. Naahaba na po ang buhay po nyo pag nilakaran nyo po ang revelation na ito. Amen? May huwag po kayo matakot. Kasi meron natatakot na umabot siya ng gano'n kasi sino rin mag-aalaga sa kanya. Nakalimutan niyo na po ba? Si Moses, umabot po siya ng 120 years. Sino po nag-aalaga sa kanya? Ang Diyos na lumikha po sa kanya. Sabi ko, ang Diyos po na lumikha sa kanya. Kaya pag nagtiwala po tayo, at hindi tayo alagaan ng ating mga kamag-anak, hindi tayo alagaan ng ating anak, huwag po natin kalilimutan na may mag-aalaga po sa atin. Ang ating Panginoong Diyos na lumikha po sa atin. Yun po, ang kabutihan po ng Diyos sa mga buhay po natin, pag tayo po talaga ay gumalang at sumunod sa Diyos na buhay. Kaya hindi po aksidente niya eh, na tayo po'y naririto. At hindi rin po aksidente na kayo'y hinirang at pinili po ng Diyos. At hindi rin po aksidente na inalis po tayo sa kasalanan at tinungo po tayo sa buhay ng kabanalan. Hello? Bakit? Dahil nga gusto ng Diyos na umaba ang mga buhay po natin. Hello? Para maranasan natin yung buhay dito sa ibabaw ng mundo na puno ng pagpapalang, biyaya at pagsama ng Diyos sa ating mga buhay. Hello? Hallelujah! Kaya nga, kailangan lagi po tayong maging panatag sa ating pamumuhay. Lagi po tayong magtiwala sa Diyos na buhay. Yan po yung sabi po dito sa Kawikaan chapter 11 verse 5. Mas panatag ang landas ng tapat na ang pamumuhay, ngunit nabubuwal daw po ang masama sa sariling kabuktutan. Kaya balik po tayo po doon sa lalaking hangad na nagimpok ng maraming kayamanan at ani, pero hindi niya nga po napakinabangan dahil nakalimutan niya nga po na lumapit po sa Diyos na buhay. At yung landas niya nga po ay lumiko. At hindi raw po naging itong tapat. At yung kanya raw pong pamumuhay ay nawala po sa landasin ng kabutihan. At tumungo nga po siya sa masamang pamumuhay. At tumasa sa sariling kakayahan dahil maraming na pong ipon. Kaya anong nangyari? Siya po ay nabuhay. Nawala ang kanyang buhay. Kaya yun po yung kaibahan. Pag sumunod ka, gumalang ka, ahaba ang buhay mo. Pero pag hindi mo isinalig ang buhay mo sa Diyos, yung buhay mo po ay iikli sa mundong ito. Yun po yung dalawang uri ng pagkakaiba ng buhay ng isang tao na nasa Diyos at wala sa Diyos. Yung nagtitiwala sa Diyos at hindi nagtitiwala sa Diyos. Kaya pinapaabot po ito ng Diyos dahil nais po ng Diyos
na tayo pong mga nakakilala sa Kanya ay totoo pong humaba ang buhay. Sabi ko, totoo pong humaba ang buhay. Kaya alam mo po talaga na hindi humahaba ang buhay ng isang Kristiyano. Minsan, nakalimutan niya ang salita ng Diyos. Hello, totoo po yun. Kung bakit ang mga Kristiyano hindi po umahabot ng 100 years at 120 years. Kasi nga nakalimutan nilang galangin at sundin ang kalooban ng Diyos at ang utos ng Diyos. Hello! Pero pag sumusunod ka po talaga at gumagalang sa Panginoong Diyos, hindi maaari hindi hahaba ang buhay mo. Yung may sikreto. Kaya magugulat ka eh. Totoo po ito. Tignan niyo, meron pong mga tao na umaabot po ng 100 plus na taon ang buhay po nila. Bakit? Kasi nga po una sa lahat, dinidisiplina nila ang kanilang mga sarili. Dinidisiplina nila ang kanilang sarili sa mga pagkain, sa inumin, at higit sa lahat, sa kanilang pag-aalaga ng kanilang kalusugan. At higit sa lahat, meron po silang paggalang sa Diyos na buhay. Kaya nga po mahaba ang buhay nila. Dahil hindi po hahaba ang buhay po nila kung wala pong paggalang at pagsunod sila sa Diyos. Totoo po yun. Kaya tingnan niyo po yung mga matatanda na, marinig niyo po sa kanila na sa Diyos ako nagtitiwala. Sa Diyos ako umaasa. Dahil ang Diyos ang nagbibigay sa akin ng mahabang buhay. Totoo po yun. Talagang reality po yun na ibibigay po ng Diyos sa mga buhay po natin yung mahabang buhay kung talaga po tayo gagalang po sa Diyos. Kaya nga po, maging panatag po tayo sa bawat araw ng buhay po natin. Sabi rin po dito sa Kawikaan chapter 11 verse 4, walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Kaya pag tayo po nasa katwiran, ay tunay nga na ilalayo raw po tayo dito sa kapahamakan. Amen? Kaya tingnan nyo, lagi po tayong ligtas. Lagi po tayong iniingatan ng Diyos dahil yung buhay nga po natin ay lagi po muna sa katwiran. Ano po yung katwiran? Lagi po tayong nasa Diyos. Lagi po tayong umaasa sa Diyos. At laging nakasalig yung ating puso't isip sa Diyos. At pag ganun po yung ginagawa po natin sa ating buhay, sa bawat araw, lumalayo at inilalayo po tayo ng Diyos sa kapahamakan. Amen? Hindi lamang po pala haba ang buhay po natin, kundi iingatan raw po tayo ng Diyos sa bawat araw ng buhay po natin. Ilalayo niya po tayo saan? Sa sakit, sa kapahamakan, sa disgrasya, sa lungkot, sa pag-aalala, at kapigatian na darating sa ating buhay. Sapagkat pag sinalig po natin ang buhay po natin, ay lalayo raw po ng Diyos tayo sa kapahamakan. Amen? Kaya mapalad po ang bawat isa sa atin na narito, na nakarinig po ng salita po ng Diyos na ito. Ipamuhay po natin ito. Yes. Para hindi po tayo matulad doon po sa angal na tao na nagtiwala sa kanyang lakas at talino. Pero anong nangyari? Nabigo po siya. Nabigo, hindi niya napakinabangan yung yaman na inimpok po niya. Kaya kung gusto po natin na yung mga inimpok po natin, yung mga blessing na yan, ay mapakinabangan po natin. Kailangan meron po tayong pagsunod at paggalang sa Diyos na buhay. Para iingatan niya po tayo sa kapahamakan at hindi po tayo matulad dun sa lalaking hangal na nawalan kagad ng mundo. Kaya mapalad po tayo. Kaya sabi po dito sa Kawikaan chapter 11 verse 19, ang taong nasa matuwid ay makakasumpong ng buhay, ngunit ang landas na masama ay patungo sa kamatayan. Kaya natin niyo yung lalaking hangal, tumungo po siya sa kamatayan. Bakit nga po tumungo? Dahil nga po yung buhay ay pinakita niya po sa harapan ng Diyos. Hindi maganda. Hindi matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya yung buhay niyo po ay nawala. Pero pag raw po tayo ay naging matuwid sa harapan po ng Diyos, tayo raw po ay makakasumpong ng buhay. Kaya mapalad po ang bawat tao na nagtitiwala po sa Diyos. Sabi ko, mapalad po ang taong nagtitiwala sa Diyos. Kaya tanong, kayo po ba ay tunay pong nagtitiwala sa Diyos? Amen. Amen. Kung tunay po kayo nagtitiwala sa Diyos, mapalad daw po kayo. Sabi ko, mapalad daw po kayo. Yan po yung sabi po dito sa Kawikaan chapter 11 verse 19. Kaya nga, huwag
natin tularan yung hangal na tao na nagbayabang siya at pinagmalaki yung kanyang naipon. Sapagkat sabi po ng Kawikaan chapter 16 verse 5, kinamumuyan ni Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila'y tiyak na parulusahan. Sapagkat alam ng Diyos ang laman ng ating mga puso at isipan. Amen? Wala pong nalilingit sa kanya. Alam ng Diyos yung iniisip mo ngayon. Alam ng Diyos yung pinaplano mo bukas. Alam ng Diyos kung saan ka pupunta mamaya. Alam ng Diyos kung ano yung gagawin mo bukas. Ganun po ang Diyos, wala pong nalilingit. Tingnan niyo yung hangal na tao. Akala niya walang Diyos na nakakita sa kanya. Ito po yung mabigat po dito, nagsalita lamang po siya. Ano po yung sinabi niya? Dahil sa dinami ng iyong inipon at inumpok, sabi niya sa sarili niya, hindi ka na magtatrabaho. Kakain. Iinom ka na lamang at magpapahinga. Ano po yung nangyari pagkatapos po na salita na binitawan niya po sa kanyang mga labi? Hinatulan po siya ng Diyos. Kaya, be careful po tayo sa pagsasalita po natin. Dahil naririnig po ng Diyos ang bawat sinasabi po natin. Sabi ko, naririnig po ng Diyos ang bawat sinasabi po natin. Alam niya ang bawat salitang binibigkas po natin sa bawat minuto, sa bawat oras na lumilipas sa buhay po natin. Tignan, hindi nakalampas yung tao nito sa Diyos. Kaya be careful po tayo. Kung gusto po natin huwag patulad po sa tao nito, be careful po tayo sa pagsasalita. Huwag po tayong panalos-dalos ng pananalita. Kailangan lagi po tayong bagsakin baba. Kaya mapalad po tayo. Dahil sa araw pong ito ay tinuturuan po tayo ng Diyos na maging mapagkumbaba. Para sa ganun, ang buhay po natin ay kaluguran ng Diyos na buhay. Sabi po dito sa Kawikaan chapter 15 verse 11, kung paano ang daigdig ng mga patay ay hayag kay Yahweh, ang laman ng puso sa kanya'y di may kukubli. Tingnan nyo? Totoo po talaga eh. Alam ng Diyos ang lahat. Sabi nga dito, lahat ng laman ng puso sa kanya'y di may kukubli. Hindi rin may kukubli yung laman ng puso po natin. Alam niya kung sino yung minamahal mo. Alam niya kung sino yung laman ng puso mo. Alam niya, alam ng Diyos kung siya talaga ang iniibig mo o minamahal mo. Hello! Alam po yan ng Diyos. Wala raw may kukubli. Sabi po dito sa Kawikaan chapter 15 verse 11. At sabi rin po dito sa Kawikaan chapter 15 verse 3, ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar. Ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Yan nyo, ngayon daw po. Nakamasid po ang Diyos sa inyo. Alam ng Diyos yung ginagawa niyo po ngayon sa loob ng church po ito. Sabi po dito sa Kawikaan chapter 15 verse 3, ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar. Ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Yan nyo, ito mo mga masasamang tao ay tinitingnan ng Panginoong Diyos. At ganoon din tayo ngayon. Alam ng Diyos kung ano yung ginagawa mo ngayon. Kaya, be careful po tayo. Dahil minsan, hindi natin alam yung kahantungan ng buhay po natin. Ang Diyos lamang po talagang nakakaalam. Kung saan po niya gusto tayong itungo. Nasa sa atin pong desisyon eh. Amen? Kaya sabi nga, kung gusto mong umaba ang buhay mo, manatili ka sa pagsunod. Manatili ka sa paggalang sa Diyos na buhay. At sabi po dito sa Kawikaan chapter 16 verse 2, akala ng tao ay tamang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. Tignan nyo? Yun po yung nangyari nga eh. Doon sa lalaki, nakakala niya yung kanyang kilos ay tama. Akala niya yung kanyang sinabi ay tama. Pero sabi po dito, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakakatalos. Sino yung alam pong ibig sabihin ng words o salitang nakakatalos? Nakakaalam. Ang Diyos lamang po talagang nakakaalam.
At nalalaman niya ang bawat ngiti na naisip po natin. Kaya, ang gawin po natin ay lagi po tayong sumangguni sa Diyos. Sino po yung lagi po nagpa-pray po dito? Amen. Sino po yung lagi nanalangin po dito? Amen. Yan po yung mabuti. Pag araw-araw po natin yung ginagawa, talaga po ang Diyos po ay malulugod po sa buhay po natin. Kasi ang Diyos po, gusto niya po talaga lagi po tayo sumasangguni. Kaya niya si Abraham, Isaac, si Jacob, pag-isip pa naman po nila sa umaga ay kinakausap na po kagad nila ang Diyos. Nagpa-prayer po sila. Nananalangin po kagad sila. Bago nila unahin kausapin yung kanilang asawa, anak, at mga alipin. Ang Diyos muna ang kanilang kinakausap. Dapat ganun po tayo. Bago po natin kausapin yung ating mahal, o si ate, si kuya, una mo natin kausapin ang Panginoon. Kasi nga ang Diyos po natin ay mapanibubukin. Gusto niya, lagi siyang inuuna. Pag ganun po yung ginawa po natin at pinakita po natin sa Diyos, uunahin na rin po tayo. Ano po yun? Bibigyan niya po tayo ng mga pagpapalat biyaya at pag-iingat sa ating mga buhay. Hindi lamang po yun. Answer prayer ka sa bawat araw ng buhay mo. Sabi ko, answer prayer ka sa bawat araw ng buhay mo. Pag lagi pong tayong nananalangin sa bawat araw ng buhay po natin. Kaya nga, sabi ko po dito sa Kawikaan chapter 20 verse 24, si Yahweh lamang ang nagtatakda ng ating landasin. Kaya huwag ipagyabang ang iyong lakbay. Kaya, pag tayo po nakakilala na po sa Diyos, yung ating pong mga ginagawa sa bawat araw, ay huwag na po natin ipagyabang sa harapan po ng Diyos. Yan po yung ibig sabihin na si Yahweh lamang ang nagtatakda ng ating landasin. Kaya huwag ipagyabang ang inyong lakbay. Ibig sabihin, huwag na po natin ipagmayabang kung anong meron po tayo. Katulad ng ginawa po ng taong hangad. Pinagmayabang niya po yung kanyang mga naimpok na mga ani. Pero ano nga po yung ginawa po ng Diyos? Tinapos ang buhay niya at hindi niya po napakinabangan. Kaya pag gusto po natin po na ma-enjoy yung mga blessing po na dumarating sa ating mga buhay, huwag na po natin ipagmayabang yung ating landasin. At yung lakbayin paulot po natin ay pagkatiwala po natin sa Diyos. Tulad ng pag tayo po umaalis sa bawat tahanan, talagang isalig po natin ito sa Diyos. Humingi po tayo ng prayer sa Lord na Lord, pag-alis ko ng tahanan ito, naway, buhay pa akong babalik po ito sa tahanan po ito. Amen? Sapagkat di po natin hawak yung buhay po natin. Tulad nung yung taong mahal hindi niya po hawak yung buhay po niya. Hindi niya alam na may Diyos nga po na lumikha sa kanya. At hindi niya alam na yung buhay niya po ay hiram po sa Diyos. At dahil po sa kanyang pagmamalaki, pagmamayabang, at pagmamataas po sa harapan ng Diyos, sa isang saglit, kinuha ng Diyos ang kanyang buhay. Kaya, sa bawat paggising po natin, ipasalamat po natin sa Diyos na tayo po ay may buhay. May hininga. Tunay nga lang, hindi po natin alam kung anong mangyayari po sa atin. Sa bawat araw ng buhay po natin. Amen? Amen. Kaya nga po, lagi po tayo mag-prayer o manalangin sa Diyos na Lord, sa pag-alis ko sa tahanan ito, naway, buhay pa akong babalik sa tahanan ito. Tinan nyo, minsan, yung mga tao kung hindi nagpa-pray, diba, hindi po sila sumasangguni sa Diyos, hindi po sila nanalangin. Pag-alis mo nila sa tahanan, na-disgrasya po sila, yung kinalalagyan ng buhay po nila ay naging hindi naging maganda at talaga namang yung buhay po nila ay nawala sa pamagitan ng disgrasya. Amen? Kaya hindi po biro. Nakala po natin ganito lang po yung buhay sa mundo, no? Kailangan lagi po tayong nakasalig sa Diyos. Dahil ang buhay po natin, hindi nga po natin hawak. Kaya niyo yung taong ito na umanin na marami, nakalimutan niya na yung buhay niya, ay hindi niya hawak. Kaya dahil sa ganung kalagayan, kaya pinakita niya, sa harapan po ng Diyos, kinuha. Sabi ko, kinuha. Amen. Ng Diyos agad-agad yung buhay po.
Kaya, sabi ko nga sa Lord sa bawat araw po kami umaalis sa church na ito, naway, yung buhay po namin ay manatili pa. Dapat ganun po yung tayo kahambol sa Diyos. Kasi hindi nga po tayo ang may hawak ng buhay po natin, kundi ang Diyos. Kaya tinuturuan po tayo ng Diyos na sa bawat paglabas po natin sa tahanan, kailangan meron po tayo panalangin na, Lord, ingatan mo ako. Lord, gabayan mo po ako. Ilayo mo ko sa disgrasya at kapahamakan. Huwag po tayo tumulad po doon, lalo na doon sa mga pasintabi po sa mga may sasakyan. Na pagsakay po nila sa sasakyan nila, talaga namang harangkada kagad yung sasakyan. Kasi hoda ko, mabangka ka, walang pray. Kaya, minsan wala mabalitaan nyo na disgrasya. Kasi nga, ayaw sumangguni, ayaw malalangin sa Diyos. Lagi nyo tatandaan na ayaw po ng Diyos yung mga taong hambog. Ano po yung hambog? Yung mapagmayabang, ayaw po niya. Talaga tinuturuan niya po ng leksyon po yun. Pero pag ang tao po ay humble, iniingatan niya po yan. Sabi ko, iniingatan niya po yan. Ni Sagi po, ni Pitik, ayaw niya pong maranasan po ng taong humble. Totoo po yun. Kaya, lagi po tayong sumangguni sa Diyos para yung laglasin po natin ay tunay nga na lagi tumahak sa maayos na pamumuhay. At huwag na po natin ipagmayabang yung ating mga lalakbanin. Kung saan po raw po tayo totoo. Umasa po tayo sa habang katawa po ng Diyos. Ang sabi po dito sa Kawikaan, chapter 20, verse 27, binigyan tayo ni Yahweh ng isipan at ng budhi. Kaya wala tayong may tatago kahit sandali. Kaya yun nga po yun. Wala po tayong may tatago sa ating Panginoong Diyos. Wala raw pong nalilihim sa Kanya. Lahat hayag po sa Kanya. Alam nga po muli ng Diyos yung ating mga inisip. Alam po ng Diyos yung ating mga pinaplano at pinabala. Kaya, paulit-ulit na nire-remind po tayo ng Diyos na sa bawat araw ng buhay po natin, isang bunin po natin sa Kanya. Kaya minsan yung tao nahihirapan Sabi ko, kaya minsan yung tao nahihirapan, lalo na kahit po siya Kristiyano na. Bakit po siya nahihirapan? Lalo na pag dumaranas po siya ng pagsubok, nakalimutan po sumangguni sa Diyos. Totoo po yun. Kaya pag nakalimutan mong sumangguni sa Diyos, pag may problema ka, pababayaan ka talaga ng Diyos. Parang ganito lang po yan Kaya halimbawa ko lamang po. Di ba tayo po, pag may mga kamag-anak o anak o kapatid na may problema, pag sila po hindi sumasangguni po sa akin, tinutulungan po ba natin? Bakit po natin hindi po sila tinutulungan? Kasi hindi nga po sila lumalapit po sa atin. At hindi po sila dumadaing po sa atin. Sino po ba yung tutulong doon sa tao na may problema na hindi naman po pinapabot yung problema? Hello? Hey. Ganun din po yung Diyos. Nakatunghay po siya At tinitingnan niya po tayo. Kaya kung ikaw'y anak ng Diyos, hinirang ng Diyos, at pinili ng Diyos, kung may problema ka, at hindi mo isinasangguni sa Diyos mo, paano ka tutulungan ng Diyos mo kung mayroon kang problema? Yung pinakalimutan po ng Kristiyano. Na pag may problema po siya, sinasarili niya. Hindi mo kaya yan. Pag sinarili mo yan, makakaya mo ang isang problema kung isasangguni mo yan sa Diyos at tutulungan ka ng Diyos na agad na masolusyonan yung problema mo. Hello! Yan po yung tamang pamumuhay. Yan po yung tamang merong relasyon sa Diyos. Pag may Diyos ka, kailangan lagi kang sumasangguni sa Diyos. May problema man o wala man, dapat lagi kang nakasangguni sa Diyos mo. Yun po yung tunay na sinasabing paggalang at pagsunod sa Diyos. Na sinasabi po ni Haring Solomon sa Kawikaan chapter 10 verse 27. Yan po yung magpapahaba ng buhay po natin. Pag lagi po tayong naka-connecta sa Diyos. Hello! Tignan nyo, pag tayo po, yung relationship natin sa ating anak ay talaga pong buo. Di ba kayong mag-ina, kayong mag-ama, talagang support sa isa't isa. Bakit? Kasi nga, si anak, laging nakasangguni sa ama. Kasi ama naman, laging nakasangguni sa anak. Kaya kahit may problema yung mag-ama, yung mag-ina, lagi nilang nasasolusyonan. Bakit? Nagtutulungan sila, nagdadamayan sila.
sila, ganun din po ang Diyos. Sabi ko, ganun din po ang Diyos. Pag hindi mo sinalin ang buhay mo sa Kanya, pababayaan ka niya. Pero pag sinalik mo ang buhay mo sa Diyos, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Kahit yung pagsubok mo man, kasi laki ni Goliath, tutulungan ka niya, gagabayan ka niya, aalalayan ka niya dahil alam ng Diyos na sumasangguni ka sa Kanya. Amen. Amen. Hindi nakalimutan minsan ng isang Kristiyano na umaasa siya sa sarili niyang talino, sa sariling lakas at buhay. Ayaw po ng Diyos po yun. Ang gusto po ng Diyos, lagi po tayong sumasangguni sa Kanya. Kaya nga, yung revelation po ito doon sa nangyari sa Haman, hindi siya sumangguni sa Diyos, umasa siya sa sariling lakas. Kaya pinabayaan po siya ng Diyos. Ang masama, kinapos pa po ng Diyos ang buhay niya. Sabi, hangal sa gabing ito, kukunin ang buhay mo. Kaya pag ayaw po natin mamadali ang buhay po natin sa mundong po ito, lagi po tayo sumangguni sa Diyos. O ngayon, pwede po kayong tumawa. Kung sawa ka na sa buhay mo, di huwag ka sumalik sa Diyos. Huwag ka sumangguni sa Diyos. Kung talagang gusto mo na tapusin yung buhay mo, gusto mo mawala na sa mundong ito, di huwag ka sumangguni sa Diyos. Kaya, minsan yung tao, maagang namamatay dahil nakalimutan nilang may Diyos. Yun po yung totoo. Kaya mayroong maagang namamatay. Kaya mayroong maagang nababok na babawian ng buhay dahil nakalimutan nilang may Diyos. Umasa sila doon sa sarili nilang lakas at kakayahan. Nakakalimutan nila yung kanilang hininga ay hiram lamang po sa Diyos. Amen. Kaya yun po yung sinasabi po dito sa Revelation. Kung gusto mo po talagang humaba ang buhay mo at umabot ng 120 years plus pa, igalang at sumangguni ka sa Diyos na buhay. Hello! Amen. Ayan po, pinarinig po sa inyo yung Revelation. Kung paano umaba po ang buhay. I-connecta po natin yung buhay po natin sa Diyos. Pastor, paano? May cancer ako. Walang problema. Sapagkat walang imposible sa Diyos. Lahat kaya niya pangyarihin kahit may cancer ka pa. Kahit may sakit ka pa. Pastor, hindi po ako magkaanak. Walang problema kung gusto mo magkaanak. Sumangguni ka sa Diyos, bibigyan ka ng Diyos ng anak. Remember, si Sarah, 90 years bago nanganak. 90 years bago nanganak. Sa kalagayan sa tao talagang hindi ka naaasang mga anak. Kasi bakit po? Wala na pong kalagayan yung kanyang matris. Pero dahil walang imposible sa Diyos, nanganak, nabuntis po si Sarah. Hello! Kaya ang gusto nyo, yung mga gustong manganak, at yung hindi nagkakaanak, gusto nilang magkaanak, sumangguni po kayo sa Diyos. Sabi ko, sumangguni po kayo sa Diyos, hindi sa tao, sa Diyos. Tumulag kayo. Kay Sarah, nagtiwala sa Diyos. At ano yung nangyari? Hindi nabigo si Sarah. Kaya ang bawat tao na sumasangguni sa Diyos ay hindi po mabibigo sa Diyos. Sabi ko, hindi po mabibigo sa Diyos. Yan po yung gustong mangyari po ng Diyos sa mga buhay po ng kanyang mga anak at mga hinirang. Kaya po, mapalad po tayo. Kaya nga po, huwag po tayong tumulad doon sa lalaki. At meron pa po mga kong kwento. Ito pong istorya. Patungkol po ito sa mag-ama. Naway, maibigan nyo ang kwento pong ito. Listen. Meron pong mag-ama na nag-usap. Sabi ng ama, anak, pupunta ako doon sa Tyler na pinagawaan ko ng jeep na sasakyan natin. Matagal-tagal na rin akong hindi nakapagmaneho at nakapamasada dahil yung jeep na ating pag-aari ay nasira na. Sabi ng ama, ngayong araw na ito ay kukunin ko na sa talyer yung jeep dahil gawa na. Sabi ng ama, sa wakas, makapamasada na ulit ako. At mabibili natin ulit yung nais natin bilhin. Sabi ng anak na lalaki, Ama, pwede po ba na sa araw ng bukas ay sumama ako sa iyo at ako po ay magpupondoktor para sa ganun ay maging katulong mo. At para yung gusto ko rin bilhin ay mabili ko. At ang ginawa nga po ng ama
ay kinuha na po yung, umalis na po, kinuha na po yung sasakyan doon sa Talger. At dinala nga po sa bahay. Nilinis nga po ng mag-ama yung sasakyan jeep. Binihanda na po para po bukas sa kanilang pamamasada. At nung pagsapit po ng madaling araw ay maagang-maaga po sumakay ang mag-ama po doon sa jeep na kanilang sasakyan. At habang po silang tumatakbo o naglalakbay sa kalsada, ay agad mayroong nangyari hindi maganda. Yung kanilang jeep ay nawalan po ng preno. At dahil nawalan yung jeep ng preno, ay di namalayan nung ama na meron na po silang kasalubong isang malaking truck. At dahil hindi na po naiwas nung ama yung kanilang jeep sa truck, sila po yung bumangga. At on the spot, ang mag-ama pong ito ay nawalan po ng buhay. Ano pong revelation pong ito? Yun nga po, hindi po natin hawak yung buhay po natin. Hindi po natin hawak yung buhay po natin. Sabi ko, hindi po hawak natin ang buhay po natin. Kaya, wala po tayong dapat na ipagmayabang o ipagmalaki sa bawat araw po ng buhay po natin. Sabi nga po dito sa kaya sabi nga po dito sa Santiago chapter 4 verse 13 at 15, makinig kayo sa akin. Kayong nagsasabi ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at isang taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung laloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at iyan ay masama. Yan po yung nangyari. Nagmayabang po yung mag-ama. Katulad din po doon sa lalaking hangad. Alam po sabi, hindi raw po natin alam yung mangyayari po sa atin kinabukasan. Kaya hindi alam ng mag-ama na yun lang po pala ang mangyayari sa buhay po nila. Na mababangga po yung kanilang sasakyan jeep. Kaya ano po yung nangyari? Hindi po nila napakinabangan yung plano po nila. Hindi po nangyari yung plano po nila na makabili ulit ng gusto nilang bibili. Dahil yung kanilang pong jeep ay na-disgrasya. Bumangga nga po sa truck. At on the spot, nawalan po ng buhay po yung mag-ama. Kaya ano pong ibig sabihin po dito? Yung revelation po na ito, na kailangan sa bawat araw ng buhay po natin, manalangin po tayo. Amen. Sa bawat araw ng buhay po natin, isalig po natin sa Diyos. Huwag po tayo manalangin sa sarili po natin ng lakas at karunungan. Ibig sabihin, lagi po tayo maging humble. Lagi po tayo maging mapagkumbaba sa bawat buhay po natin. Tulad ngayong araw na ito. Amen? Pag-alis po natin dito sa church. Be humble po tayo. Dahil hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa atin sa landas na ating dadaanan. Hello? Amen. Kaya, ang aral at turo kong ito ay nagpapalimain sa ating lahat. Sabi ko, nagpapaalala sa ating lahat na hindi po natin hawak ang ating hininga. Hindi po natin hawak ang ating buhay. Hello? Amen. Kaya nung gustong mayari po ng Diyos ngayon sa mga buhay po natin, isalig po natin. Sabi ko, isalig po natin yung po yung revelation. Isalig po natin. Ano po yung isalig? Lagi po tayo sumungguni sa Diyos na lumikha sa atin. Yun po yung gusto ng Diyos. Huwag po natin kalilimutan na sa bawat araw ng buhay po natin ay kausapin ng Diyos. Amen. At pag ganun po yung ginawa natin, hindi po tayo matutulad sa mga taong po ito. Sabi ko, hindi po tayo matutulad sa mga taong ito. Iingatan po tayo ng Diyos. At 100% na magiging maganda po yung pamumuhay po natin sa mundong ito habang hinihintay po natin ang pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. Yun lang po yung nais natin, amen? Amen. Kaya nga tayo nag-i-issue maging born again Christian eh.
para maging maganda yung buhay po natin sa mundo ito. Ngayon, sinasabi na po ng Diyos ngayon sa kanyang salita, nagaganda ang mga buhay po natin pag tayo po'y nagtiwala sa Kanya. Gaganda yung buhay po natin. Hahaba po yung buhay po natin pag isinalik po natin yung ating buhay sa Kanya. Yan po yung mga sikreto na pinapaalam po ng Diyos ngayon sa mga buhay po natin. Dahil gusto nga po ng Diyos na humaba po yung buhay po natin. Ma-enjoy po natin yung buhay dito sa mundo ito. Amen? Sino po yung gusto na ma-enjoy yung buhay niya? Lahat po tayo. Yun po yung dahilan kung bakit nilikha si Adan at Eva. Para ma-enjoy nila ang lahat ng nilikha ng Diyos. Na mga halaman, mga prutas, mga isda, mga hayop, mga ipon. Ang problema kay Adan at kay Eva, hindi sumumbunay sa Diyos. Hello? Lalo-lalo na si Eva. Nung nakausap niya si Satan sa pamamagitan ng ahas. Hindi niya sinabi na, o teka muna ahas, sasangkunin muna ako. Sasangkunin muna ako sa aking Panginoong Diyos kung totoo yung sinasabi mo. Kung ginawa ni Eva yun, hindi siya natukso ng ahas. Ganun din po tayo. Pag may mga ganung tukso o pangyayari sa buhay po natin, dapat sabihin natin, Lord, tama po ba ito? Lord, galing po ba ito sa iyo? Lord, totoo ba ito? Lord, ano yung gagawin ko? Dapat ganun po tayo. Yun yung totoo pong nakasalig yung buhay po natin sa Diyos. Pag ganun po tayo kahambol sa harapan po ng Diyos. Huwag po tayo tumulad kay Eva. Dahil sa kagustuhan na magkaroon lamang ng karunungan at maging katulad ng Diyos ay sumunod sa ahas. At ganun din si Adan. Nung natukso na si Eva, hindi man lang si Adan sumumbuni sa Diyos na nung inaalok siya ni Eva na kumain din. Hindi man lang sinasabi ni Adan na, o teka muna Eva, sasambuni muna ako sa Diyos natin. Kung nararapat ka akong sumunod sa iyo at kainin ko rin yung kinain mong bunga. Yun yung problema po sa tao. Nakalimutan sumalit. At tumuo sa Diyos. Kaya nga ang tao pinabayaan. Tinin nyo, nung ginawa po ni Adan kay Eva, yun anong ginawa po ng Diyos? Pinabayaan na magbukal si Adan ng lupa para sa kanyang kabubuhay. Ganun din po tayo. Nung wala pa po tayo sa Diyos, pinabayaan tayo ng Diyos na maghirap. Dahil nga, hindi tayo sumasangguni sa Kanya. Pero nung tayo ngayon, nakakilala na sa Diyos, at lagi sumasangguni sa Diyos, ano po yung ginawa po ng Diyos sa ating mga buhay? Pinasagana po tayo. Sabi ko, pinasagana po tayo. Amen. Kaya pag gusto po natin na manatili yung kasaganaan, at na manatili yung pagsama na Diyos sa buhay po natin, lagi tayong sumangguni sa Diyos. Yan po yung revelation na pinabahagi at pinabahagi ng Diyos sa atin ngayon. Amen? Yung lamang pong gagawin natin. Wala pong bayad to, libre po ito. Yung pagsunod at pagdarang sa Diyos, ang benefits lamang po nito, kasaganaan, pagpapala at mahabang buhay po na ibigay po ng Diyos sa atin. Ngayon, libre, walang bayad. Ang gagawin mo lamang po, sundin yung revelation ito. Isang puso, isang isip, isang buhay. Para yung kasaganaan, yung buhay mo, ay manatili sa ibabaw ng mundo. At pag dumating ang Panginoon sa Kristo, mararapture kang mayaman. Yan yung sinasabi ng Revelation, mararapture kang mayaman. Bakit? Lagi nakasalig yung buhay mo sa Diyos. Lagi ka sumasangguni sa Diyos. Konting problema, sangguni ka agad sa Diyos para hindi lumala. Huwag tayong aasa sa sarili natin. Yun po yung maganda. Pag nasa Lord ka po talaga marunong kang sumangguni, maghambol sa harapan ng Diyos. Kailan po tayo rito? Gawin po natin po yun. Maniwala po kayo. Pagagandahin ng Diyos ang pamumuhay niyo po sa mundo ito. Sabi ko, pagagandahin ng Diyos ang pamumuhay sa mundo ito. At magugulat si anak, magugulat si asawa, magugulat ang pamilya mo, ang sabayanan mo. Bakit gumanda ang buhay mo? Dahil nakasalig na ang buhay mo sa Diyos. Hello, nakasalig ang buhay mo sa Diyos. Hawak-hawak na yung buhay mo. Pag hawak-hawak na yung buhay mo, hindi ka niya mapabayaan. Sasawayin niya si Satanas para guluhin ka. Maging ang trabaho mo, maging ang negosyo mo, sasawayin ka si Satanas para hindi
siguro hindi yan work mo, yung trabaho mo, yung negosyo. Kasi yun yung minsan, nababankrupt yung mga Kristiyano. Bakit? Nakalimutan na eh. Naisalig yung kanilang negosyo sa Diyos. Umasa sa sariling kanilang. Kaya bumabagsak. Pero pag nakasalig ang buhay mo, maging negosyo mo, maging trabaho mo, hindi ka mawala ng trabaho. At kung hindi tinataasan ng amo mo yung sweldo mo, walang problema. Pag lagi nakasalig yung buhay mo sa Diyos, kakausapin ng Diyos yung amo mo. Sasabihin niya, taasan mo yung sweldo ng anak ko. Kung hindi mo nataasan yung sweldo ng anak ko, ipabankruptcy ko yung negosyo mo. Hello! Ganun po ang operating ng Diyos sa mga buhay ko natin. Pero pag sumunod yung amo mo sa tinig ng Diyos at dinagdagin yung sahod mo, pasasaganahin din ng Diyos yung amo mo. Parehas kayo. Dahil sumunod siya, yung amo at sumunod ka, yung kanyang negosyo at yung pinagtatrabaho mo na amo na ito ay giginhawa. Kaya minsan, magugulat po kayo, kakausapin po kayo ng amo nyo, tataasan yung sweldo nyo. Bakit? Kinausap po siya ng Diyos. Dahil yung buhay nyo yung lagi nakasaling po sa Diyos. Pinaka-importante po sa buhay ng isang tao na lagi po siyang sumusumbuni sa Diyos. Sabi ko, napaka-importante po sa buhay ng isang tao na lagi po siyang nakasaling sa Diyos. Mapalad ang tao na laging kinakausap ng Diyos. Hindi po siya papabayaan. Hindi po siya iiwan ng Diyos. May problema lang po siya kahit maliit yan, tutulungan po siya ng Diyos. Kasi hindi mo kinalimutan ng Diyos, hindi ka niya rin kalilimutan. Hello! Give and take lamang po ang pamumuhay po ng tao sa mundo nito. Pag umasa ka sa Diyos, hindi ka mabibigo. Pag hindi ka umasa sa Diyos, sigurado mabibigo ka. Pag hindi mo sinangguni ang buhay mo sa Diyos, papabayaan ka niya. Pero pag sinangguni mo ang buhay mo sa Diyos, hindi ka niya papabayaan. Ganun lamang po yung principle ng pamumuhay mo sa mundo nito. Mag-ibigay lamang po tayo. Kaya nga po, meron na pong dalawang words eh. Ano yung words? Isang masama at isang mabuti. Isang liwanag at isang kadiliman. At merong impyerno at merong langit. Doon ka mamimili. Eh yung tao doon na po mamimili sa dalawang mga salita po na nabanggit. Kaya kayo, saan kayo gusto? Kayo na po yung mag-desisyon ngayon. Narinig niyo na po yung revelation po ito. At bago matapos ang revelation po ito, salita po ng Diyos, mag-desisyon po kayo ngayon. Lalo na po tayong mga nakakilala po sa Panginoong Diyos. Itong revelation ito ay binibigay ng Diyos para tayong mga anak ng Diyos at mga hindi na mga pinili ng Diyos sa panahon po ito ay hindi na po maghirap. Hindi na po magkasakit. Hindi na po mamumblema at mag-alala sa buhay. Kung tayo po'y magsasalit ng buhay po sa Diyos. Lagi po natin kalilimutan yung buhay po natin ay hirap lamang po sa Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya papalad po tayong lahat na narito sa revelation na napakinggan po natin. Kaya, ang gawin po natin, mga brother and sister, lakaran sa revelation po ito. Para yung pamumuhay po natin ay talaga naman po guminhawa. Ngayon, narinig niyo po, wala na po problema po doon sa nagkakaedad. Hindi na po kayo may stress kasi hahaba na po ang buhay po natin. Ano lamang po yun? Sumunod, gumalang sa Diyos na buhay. Kaya lahat po tayo na nakarinig po ng revelation po ito, lakaran po natin po ito. Huwag po tayo tumingin sa mga problema, tumingin po tayo sa Diyos. Huwag po tayo tumingin sa mga nakapaligid po sa atin, sumunod po tayo sa Diyos. Huwag po tawan sundin natin. Huwag po tayo matakot. Huwag po tayo matakot sa anak. Huwag po tayo matakot sa asawa. Kung tayo hinahadlangan sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, huwag po tayo matakot. Isipin po natin na hindi po tayo maliligtas ng asawa po natin. Hindi po tayo maliligtas ng anak po natin. Ang makakapagligtas po lang sa atin, walang iba kundi ang Diyos na hininga sa atin. Dinala sila sa ating buhay para makatuwang. Pero ang totoo talagang natin pinagkakautangan ng buhay ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya maging matapang po tayo para hindi po tayo makahamak. Dahil haharap po tayo sa bandang huli sa harapan po at tukuman po ng Diyos.
Ipagsusulit po natin lahat ang ginawa po natin sa mundo po ito. At para hindi po tayo mapunta sa impyerno at sa nagadagatang apoy, tayo po'y manindigan. Ngayon, sa buhay na, meron po tayo ngayon. Kung mananampalataya ka, kung kay Kristo ka, manatili ka sa pananampalataya mo, manatili ka sa Panginoong Jesucristo. Para sa ganon, paligtas mo ang kaisa-isang kaluluwa mo at hindi ito mapahama at papunta sa impyerno. Yun lamang po at lahat po tayo po'y tumayo.